I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ang giyatan sa gahapon sa SWD, Gismel. Pag ako man, pingon, patuon ng barangay, parinit ang kwarta dito sa barangay Snawilan. Mura ni gihatan sa kuha 1.5 na. Dawat, Gismel, akong gawat kahapon buo. Sakit kayo, grabe ka. Sakit kayo, grabe yung putina dito. Sa maluoy, buntis pa dyan ko. So yun mga kababayan, naintindihan nyo kung anong sinabi ni Buntis. Ang sabi niya, sumama ang loob niya, nasaktan siya, 'di ba? Nadismaya dahil 1.5 lang ang nakuha niya doon sa ang ibinigay sa kanya ng barangay. Supposed to be 10,000 po 'yan. Dahil sa mga video na pinakita ko sa inyo, clear na clear po 'yon na ibinigay sa kanila ng pamahalaan through DSWD. 10K po yan sa mga beneficiaries, sa mga mahihirap natin kababayan. Kaya binigay po ng pamahalaan yan dahil sa mga apektado ng El Nino. Hindi lang po yun, sa mga magsasaka at mga mangingisda dahil nga sa sobrang init ng panahon, naapektuhan ang kanilang hanap buhay. Kahit papano, itong 10,000 na ito, malaki din ang maitutulong. Kaya nagrereklamo si Buntis. Pumunta daw sa barangay, nung tiningnan daw niya ang sobre, 1,500 lang. Na supposed to be 10,000. Well guys, isa lang ang ibig sabihin niyan, kinurakot ang 8,500. Ganyan po ang sakit ng mga ibang mga bata naka-assign dyan sa barangay, sa local government. Hindi ko po nila lahat. Mayroon pong gumagawa katulad nito. Kaya para sa atin, ipaparating natin sa DSWD, dapat po, tawagin nyo ang mismong may-ari ng pangalan at idiretso na ibigay sa kanila. Kaso wala ang problema, mga kababayan, itong mga nasa barangay, sila po ang nagbubuluntary na sila na lang daw kukuha, tapos ibibigay na sa mga beneficiary, pero ang katotohanan binawasan. Tingnan nyo kung gaano katalamak ang korupsyon dito sa Pilipinas. I'm not saying all. Maraming gumagawa niyan. Siyempre guys, tingnan nyo, kahirap ng buhay, bihira nilang sila makatanggap ng ganyan. Yan ay tulong galing sa pamahalaan dahil dito sa problema ng tag-init na ito. Malaking tulong sa kanila yan, mga kababayan. Malaking malaki. Ito si Buntis, natural, buntis pa siya, niluloko pa. Kaya nga, nag-react dito po ang DSWD. 'Di ba? Mapaparusahan yung barangay opisyal na yan. Diyan po yan sa bandang Davao. Nung nagpunta po ang Pangulo doon at nagbigay ng tulong sa mga fisher folk, magsasaka, mga farmers na talagang nahihirapan, yan ay malaking tulong sa kanila. Hindi lang po yan, binigyan pa din ang mga local governments na milyones. Na sana po yung mga milyon-milyon yun, mapupunta sa tamang pupuntahan. Nako, alam nyo, ito guys, nakarating sa Pangulo yan, hindi natin alam kung anong magiging susunod na solusyon nito, kung anong magagandang paraan ng gagawin ng Pangulo para hindi na mangyari ang ganitong klaseng mga mga ganitong klaseng pangurakot. Sabi ko sa inyo mas matindi ang kurakot sa baba. Porque ba hindi kayang magreklamo itong mga kababayan natin? Yun ang alam nyo. Kaya nga magpasalamat kayo sa social media. Hindi ang social media maganda kung gagamitin nyo sa tama. Tingnan nyo si Buntis. Dinaan niya sa social media, nagkalat, nag-viral. Ayan. Kaya mag-ingat-ingat kayo, yung mga kurakot na opisyal. Iba na mga Pilipino ngayon, may social media na. Kayang-kaya na kayo iba-viral sa social media. Tingnan nyo, sino ngayon mapapahiya kayo? Yan si Madam, si Buntis. Lakas loob na talagang ginawa niya.
dinala niya sa social media, kaya nag-viral. O, kaya ngayon, i-spread natin para nang sa ganun, hindi pa marisa ng ibang opisyal. Hindi natin nila lahat, mga kababayan, ha. Siyempre, some are doing that. Katulad ni Buntis, binawasan ng kanyang 10,000. 10,000, saan kayong makakita dyan, guys? Sige nga. Uupo ka dyan, makakita ka ba ng 10,000? Yan po ay tulong sa kanila. At least may napupuntahan, ang budget ng kasalukuyang administrasyon. Yung iba dyan, nagrereklamo. Sayang daw ang pera ng taong bayan. Anong gusto nyo? Pakain nyo sa ipis. At least, si Pangulong Marcos Jr., alam niya kung saan niya ilalagay yung pera. Hindi katulad ng iba, tulad ng issue ng Permalin, 11 billion ang nawala. Ang tanong, saan napunta? Di ba? Huwag kayo masyadong nag-iipal-ipal. Alamin nyo muna kung malinis ang puon nyo. See? Kaya yan si Madam. Actually, mga kababayan, itong problema ni Madam Buntis, since 2021 ito, nagkaroon po ng hearing dyan sa Senado. Kini-question ito. Itong mga ginagawang katarantaduhan ng mga ibang barangay opisyal. Yan ang nangyayari. Ngayon, lalong nag-boom. Di ba? Kaya learn and lesson yan. Sa mga barangays na mahilig mangupit. Kaya dyan, dito sa nangyari na ito, mga kababayan, nasa social media, dinala ni Buntis sa social media, ay nakarating sa DSWD. Well, thanks God, dahil binalik sa kanya ang kanyang 10,000 na pera. Tingnan nyo guys, kaiyak-iyak niya kaya. Di ba? Naghihinayang, lalo't Buntis, kailangan niya yan. Hindi man araw-araw may ayuda, at least nakakatulong ang gobyerno. Siyempre mga bes. So, dahil dyan sa nangyari, ito po guys, ang sinabi ni Secretary DSWD Rex Gatchalian, ay nagagalit talaga yun. Mapapatawag ito si barangay. Opisyal na ito, mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo, Ang mga Pilipino ngayon, hindi na basta-basta. Kunting kurakot nyo, i-social media nila, ayun, ikakalat yan. Kaya pasalamat tayo sa social media ngayon, mga kababayan. Yan na ang sumbungan ng bayan. Social media. Para lang ibalandra natin ang mukha ng mga taong salot sa lipunan. Di ba? 10,000, biro nyo yun, tanggalin mo pa. Di kawawa naman itong mga ito. Nagkanda hirap-hirap sila magpila-pila, tapos ganyan ang gagawin nyo. Mahiya yan naman kayo sarili nyo, oy. Diyan yan sa Davao, guys, But anyway, siguro alam nyo naman kung saan banda dyan. Well, siyempre magkukuda-kuda na naman yung mga salot. Yung mga asong askar na nagkukuda sa social media. Malamang sasabihin nila, sa panahon ni BBM yan, hoy, excuse me. Noong 2021, nagkaroon ng hearing yan tungkol dyan sa ayuda ni Duterte. Siyempre, mga bes, ang akala nyo, maisahan nyo ang administrasyon ngayon. No. Ngayon, kawawa si barangay official kasi maiimbestigahan, mga kababayan. Ito po, basahin po natin, okay? Yan, mga kababayan. Sabi ng politiko. Hindi, Radyo Pilipinas pala. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian, na sa kanyang titiyaking mapanagot sa batas ang responsible upang hindi napamarisan base sa investigasyon ng DSWD Field Office 11 Davao Region. Agay! Davao nga! Bakit kaya ito, no? Baka may pinagmanahan to mga to. Binawasan ng barangay official ang 8,500, ang 10,000 cash aid na tinanggap ni Ann Villarin. Yun nga yun, guys, yung mga buntis. Ngayon, dahil lumabas yung nag-viral yung si Buntis, maraming nagrereklamo, mga kababayan. Ganun din pala ang ginawa sa kanila. Yan, mga dyan sa Davao Region yan, nangyari. Ay, umanda kayo kay Secretary Gatchalian. Ito, nag-i-effort ito para hanapin lang kung saan pwedeng mabigyan ng tulong. Tapos kayo naman, ginawa yung puro kalukuhan. Itong sekretary napakasipag. Dahil yun ang utos sa kanya. Hanapin yung mga maralita, yung talaga nangangailangan. Yun, natagpuan niya. Pero anong ginawa? Binawasan naman ng 8,500. Ang laki nun,
Ang naiwan, 1,500 lang. O ba, kaipal naman yun. Ni barangay official. Ayan o, DSWD titiyakin ang mabigat na aksyon laban sa barangay official na nangupit sa bigay na tulong pinansyal sa isang buntis ito, guys, ha. O, yan yung ano nun, ang kadiretso nung ano dito nakasulat, no? Sobrang mahaba ito kaya very short lang natin gagawin. So malinaw na malinaw, binigyan na ng action ito. So abangan po natin ang kaulukulang resort. Kung ano ba ang ginawa nung isang yung mga barangay official diyan, mga beswa, ha? Siyempre, pag nasasangkot ang pangalan mo, isa lang po ang sagot nila. Oh, marami silang alibay. Oh, 'di ba? Pag nahuli ka, alibay ng alibay yan eh. Oh. So yun mga bes, kaya sa mga barangay official, ibahin nyo noon, iba ngayon. Patas ang laban, patas ngayon, ang administrasyon. No one is above the law. Pag nagkasala ka, natural, managot ka. O, kaya huwag kayong gumawa ng kalukuhan, kasamaan sa kapwa. Dahil ang batas ngayon, umiiral. O, tapos isisi nyo lahat kay Pangulong Marcos Jr. O, anong gusto nyo, laging paboran? Kung nagkakasala kayo, hindi pwede. Wala kayo sa panahon ni Digong at ni Kurikang. 'Di ba? Ngayon, patas ang batas. Batas is batas. You must follow the rule of law. Yan po ang bagong administrasyon ngayon. Walang sinasanto. Tingnan nyo, ang daming maraming mayor ang nasuspende dahil sa mga pinagagawa din nila. Tapos isisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Anong gusto nyo? Pabor-pabor na lang, ganon? Hindi pwede yun. Ano naman ang sense ng batas sa atin kung hindi gagalaw yan? Kung hindi i-implement ang batas sa mga taong nagkakasala. Kayo naman, oo. So yun guys, thank you for watching. Kaya mag-ingat ang mga kurakot. See you again on my next upload video. Bye 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 and babos. God bless Philippines. Talagang sinadya ko ito para ma-spread din, 'di ba?